The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction and righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16 to 17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Magadto tas pakampo. Our gracious, marvelous, and powerful Heavenly Father, we, we come before your holy presence this morning to give our praises and thanksgiving unto you for giving us this opportunity, another opportunity that we can serve you through studying your word. We commit this activity unto you. I do pray, Heavenly Father, that you will help each one of us, especially the students, that they are free from sin and that the Holy Spirit will just illumine them with your word. As well as your teacher, thank you so much, Heavenly Father, that you will help me also. I recognize my limitation and I really need your help. And thank you so much for the teaching ministry of God, the Holy Spirit. Be with us with this 2 hours class, and may your name will be magnified and be glorified in our midst. This we ask in Christ's name. Amen. Okay, napaghihapon kita karon sa the slave market of sin. And as a review, atong kinahanglan nga ma-review katong itawag na to pagkaulipon na to sa pagpakasala o dinhi atong nakita nga bisan man diri sa barrier aduna gyoy gitawag nato nga babag between kanato ngadto sa Dios. Nga diin dili gid kita makatabok ngadto sa Dios tungod sa mga babag. Apan salamat nga ang Dios nagakuha nining tanang babag o nagahatag kanato og access nga din kita makaduol ngadto sa Dios o makabalik ngadto sa Dios pinagi sa iyang buhat dito sa cross. So naulipon kita, no? Naulipon kita sa pagpakasala. Apan salamat nga pinagi kang Kristo Jesus. He released us, no, from the bondage of sin, no? So by now atong hatagan pagtagad kadyot ang review sa especially sa pagkaulipon sa mga Hudiyo, and then aduna kini siya dako kayo nga implikasyon nga usab kanatong tanan, no? So, i-review na ito kadyot kining sa verse 8. Okay, kadali. Okay. Nakita ba ninyo? Ako pa na po ma-share, no? Mira. I-click lang tayo.
Okay na, kita na ninyo. Okay no, atong i-review kini sa mga kadyot. Tungod kay naghisgot gihapon kini siya may tungod sa slavery, pagkaulipon. Kung ingon man kanato nga naulipon kita sa pagpakasala o tanaw na to kini o unsa nga kahimtang karon, kita na ulipon na nga to sa pagkamatarong. But hinumduman na to nga katong barrier gisulbad kato ni Jesus Christ sa cross gikan sa sala, sa sin, sa penalty of sin, sa physical birth, ngadto na sa gitawag ni character of God, no? O bisan man sa atong positions in Adam, no? Katong tanan mga babag kadto nga dili kaya nga buhaton sa tao nga makatabok kita ngadto sa Dios. Busa na ulipon din kita. Apan ang Diyos adunay gibuhat, adunay maayong balita nga din kita iyahang gipasulod ngadto sa iyang grasya. And then ang barrier gibungkag atong nakita din na gibungkag ni Kristo Jesus pinagi sa iyahang buhat dito sa cross. Ug busa pwede na ang usa ka tawo nga dili maulipon. Namo ni yang gisgutan diri no sa pagkaulipon, what a tremendous opportunity for the Lord Jesus Christ to discredit the deluded assertion just uttered by this legalist. Paresyon siya, no? What about the 400 years of slavery in Egypt? Yes, ang mga Hudiyo na ulipon na sila o more than 400 years sa Egypt. Wala sila nakalingkawas pinagi sa leadership ni Moses. Now, what about the 70 years of captivity in Babylon? Kung naulipon po sila sa Babylon under ni Haring Nebuchadnezzar. So, if the Jews had never been in bondage to anyone, how could they explain the Roman legion stationed in Jerusalem? Pinipod, naulipon po sila sa Roma. Kaya sa panahon ni Jesus Christ, Roman Empire po to. In fact, adunay mga sundalo na nag-stay sa Jerusalem. That means nga during that time, they are under Roman Empire. Naulipon sila sa mga Romano. Now, most prevalent was the bondage to their own legalism. Kinigid ang pinaka-problema kayo kining bondage to their own legalism. Consider the Sabbath prohibitions, kining Sabbath prohibitions. Under these legalistic restrictions, a barrel that is leaking cannot be plugged. Saan ka problema nila, no? Kay kini ilahamang gid ning balaod god, no? Pagpanahon sa Sabado. Kung ang imuhang butanganan og tubig, adunay mga buslot, dili jud ka pwede makaayos niya na sa adlaw nga Sabado. Even if the best wine is lost, bisan pag mahurot nag-awas ang pinakamahalon kay nimo nga mga ilimnon din nga wine, dili jud ka pwede nga makaayon niya na sa adlaw Sabado. Now, if someone is stabbed on the Sabbath, his wounds cannot be treated and he will most likely bleed to death. Kung adto na may madunggaban sa panahon sa Sabado, usag gyapon na, ulipon gyapon sila niana, no? Dili pwedeng imong tambalan o atimanon ang usa ka tawo nga nadunggaban. Dahil lagi, adlaw man nga ipapahulay. Bisan man o mamatay siya. Pinagi sa pagkuhan sa dugo, pagkawasawa sa dugo. So, dili pwede. Amo na ilang mga balaod. So no activity is permitted on the Sabbath. Here is a complete bondage to religion. Mo ning gitawag nato pagkaulipon sa relihiyon. Magbitaw na nga kita nagatuog kita og grasya. Dili na ta under the law. Kay gisulbad ni Jesus Christ ang balaod. Now, Sabbath restrictions found in the Mishnah and the Talmud. Kining Mishnah and Talmud, mo kini siya ang nasa Jewish oral law, no?
the books containing the body of the Jewish oral law. So nasa libro ni ini, no? Nakasulat din ang mga Sabbath restrictions. And then, ang Jewish oral law are extensive and in many cases, ludicrous. For example, on the Sabbath, a Jew was prohibited from cooking an egg by covering it with hot sand. So, bawal lang sila kanang magluto kang itlog. Imuhan ni siyang tabunan sa init nga mga balas para nga maluto ang itlog. Bawal na sila. And then apparently people were making attempts to evade the law against cooking on the Sabbath. And then if you were in a caravan traveling on Friday, halimbawa, nagbiyahe ka sa adlaw nga Bernis, from one town to another and arrive at your destination, just as the sun went down, you could loosen the girth of your mole. So, buti ko sabot, nagbiyahe man ka og Bernis, pag sundown gid na, pagkawala sa adlaw niya na, equivalent na sa ilaha og next day. Kasi sundown to sundown man ang ilahang pintada sa ilahang adlaw. So alas 6 sa hapon, another day na sa ilaha. So ubusa, kung nag-travel ka og Bernis, nya pagka Bernis sa alas 6 sa gabi, nagpasabot Sabado na siya. Ubusa dili nakapwede makatrabaho ni ana, kay bawal na sa ilaha. Ubusa kung nag-travel ka og karga ka og daghang mga karga og kung imo kini siyang gisakay sa imong kabayo, pag-abot gyud sa sundown niya na, dili nakapwede nga mo kanaog sa imong mga kargas kabayo. Bisan mag-unsa ka bugat na siya, dili nakapwede nga mo diskarga niya na. Ang imong mabuhat na lang mao ang pag-remove or loosen the girth. Katong imo lang tanggalon tong mga gitawag na to og mga bakos, no? Imo tanggalon tong gibugkos nga to sa kabayo. Kay kung mahulog siya nga siya lang, wala na kilabot nga na. Halimbawa, mahulog siya ka naglihok ang kabayo, adi makalingkawas ang kabayo sa kabukat. Pero bisan man mahulog ka na siya, wala jud kay katungod nga muhipos niya na, umukuha niya na, mukarkarga niya na. Kay kanang orasa belongs na siya sa adlaw nga Sabado. So, inguna na ang ilahang pagkaulipon. Grabe ang ilahang pagkaulipon sa balaod. O kita pod atong nakita din no? Naulipon kita sa sala. Apan salamat nga sa grasya sa Dios pinagi sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Kita nakalingkawas gikan sa balaod. O kana siya mo kanang gitawag nato balaod ni Moses. Mao na ang balaod ni Moses para sa mga Hudiyo. So, far from being saved by the Mosaic law, the Jews were in bondage to the law. Ulipon ko sila sa balaod. And in fact, napay mga singaw nila niini karon. Kini mga grupo sa Seventh-day Adventist, no? Kini sila, singaw ni sila sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Grabe ka law abider sila sa balaod ni Moses. And they were in bondage to the religious leaders. They were in bondage to the Roman Empire. Jesus, however, graciously did not mention any of these circumstances. So he focused on the main issue, the gospel. More gining focused on Jesus Christ. Itudluan sila sa gospel. Now, din hita karon review sa makadyot sa in the case of Charlie Brown. Di na makita na human atong milabay sa Charlie Brown. But hatagan na itong gamay nga review kini siya.
Ako lang i-scroll ha, kaya dili na ko. Okay. Ato ning i-review sa makagyot kining the case of Charlie Brown, no? Si Charlie Brown ato kining i-illustrate as an unbeliever, no? So Charlie Brown is standing before the judge in heaven, the Lord Jesus Christ. The angelic clerk turns to the books in the book of life, but finds that Charlie's name has not been blotted out. Charlie's name has been blotted out. He died without believing in Christ as Savior. However, an impressive number of good works are recorded for Charlie in the book of works. So kini kung legalista kita, balaod kita, works yun ang atong ginauna-una. Kamuning nahitabo kay Charlie Brown. Charlie Brown was regarded as a successful businessman. Through hard work and shrewd management, he had accumulated a fortune. Dato ni siya, negosyante siya, o may ni siya mumanage sa negosyo. Busa, nagmalampuson gid si Charlie Brown. He was good-hearted and philanthropic. So, maayo ni siya kasing-kasing, o manghihatagon po ni siya, giving large sums of money to numerous charities as well as supporting many other worthy causes. He never forgot the poor and needy. He joined a church and financed a new building. Charlie had been an outstanding leader of his community and succeeded in many benevolent endeavors from the human viewpoint. He was truly wonderful. His list of good works was long and remarkable. 1,275,324 good works are recorded in the book of works under the name of Charlie Brown. Now, what an enviable account. Now, gihatagan nato kini siya og kanang ilustrasyon, no? What an enviable account. Charlie had really worked hard. He had been a phenomenal do-gooder. Nagabuhat kini siya maayo. Handog kini siya nga makasupak sa balaod. In Charlie's thinking, this tremendous accumulation of good deeds far outweighed any failures. Surely heaven will open wide and Charlie will be received with ruffles and flourishes. Tragically, for Charlie, all the good deeds in the world will not open the door to heaven. Now, mo gini ang problema gyud kay ang tanan natong mayong mga binuhatan, dili mo makapadala nato sa langit. Apon mo kini ang gihunahuna ni Charlie Brown nga magbuhat lang gyud siya maayo, then mamalangit na siya. Mo ni puntahan niya sa langit kining gitawag nato pagbuhat og maayo. Wala niya masabti nga dili pinagi sa tong mayong buhat ang kaluwasan. Naluwas kita, sumala pa sa Titus 3:5, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Mao ning problema kay wala ni masabti ni Charlie Brown. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. That means spiritual birth. Ang pamaagi sa Titus 3:5 na magkalusutan at hangin. As nangatos langit. His ledger, pumunta na ito ledger of 1,275,324 deeds all add up to man's relative righteousness. Kitawag na ito siya relative righteousness. Muna ang pagkamatarong sa tao. Apan ang pagkamatarong sa tao, dili makapasar sa pagkamatarong sa Diyos.
Busa, kining gitawag na itong relative righteousness, minus R ni, gitawag siya minus R. Wala ni nakapasar sa standard sa Diyos. Kulang ni siya. His hard work had not canceled his debt with God. Bisan pag-unsa niya kapag hago sa iyang mga bulhoton, sa pagbuhat og maayo, wa gid siya nakapakansila sa iyang utang ngadto sa Dios, sa iyang sala ngadto sa Dios, wa gid makapakansila. He still fell short of God's perfect righteousness. Hindi gihapon siya magkapasar sa perfect righteousness of God. Yung gitawag na itong plus R. Morning hingpit, perfect righteousness. If Charlie were to qualify to spend eternity with God, he must possess plus R. So, dili dapat minus R. Dapat na siya plus R. Dapat na siya absolute righteousness, perfect righteousness, dili tong relative righteousness. Ang relative righteousness, dili madawat, dili kapasar sa standard sa Diyos. So mankind can receive God's righteousness in only one way. Na morning dapat masabtan unta ni Charlie Brown. God's righteousness ato lamang madawat in only one way. Kaun sa nasang pagi? By imputation at the moment he believes in Christ as Savior. Sa 1 Corinthians 1:13. No? So, kini ang dako kayong problema sa kadaghanan sa katawhan karon. Kaya nagunahuna ang mga tao karon nga magbuhat sila og maayo para maluwas. Apan ang pinakabutang nga wala nila masabti mao nga dili ang atong pagkamatarong, dili ang relative righteousness ang makaluwas nato, kundi ang gitawag nato plus R or gitawag nato imputed righteousness nga ihatag sa Dios nga di kanato sa takna ang kita motuo ngadto kang Kristo Jesus. The moment we believe on the Lord Jesus Christ, He imputed to us His righteousness. Og mo kanang nanatay pagkamatarong nga iya sa Dios, og kanang ang pagkamatarong mo'y nakapasar sa standard sa Dios, kay perfect man usab kana siya ang pagkamatarong. Ug busa gitawag for what does the scripture say? And Abraham believed God, and it was reckoned, that means imputed or credited to him as righteousness. Even sa Old Testament, mao gihapon sila. Ang ilang pagtuo, hatagan gihapon sila og righteousness. I-charge gihapon sa ilaha ang righteousness of God. The moment they believe, i-charge sa ilaha ang righteousness of God. Atong basahon sa makadiyot kining 1 Corinthians 1:30 o bisa man kining Romans 4:3, no. So kita sa unahon na to ang 1 Corinthians 1:30. First Corinthians 1:30. Kinagay mo din ha. But of him, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. So, tulo ka buk ang hisgutan din no? And then sa Romans 4:3, kini nga righteousness, gitawag kini siya og positional righteousness ha. Kay tulo man ka klase ang righteousness sa Bible. Positional, experiential, o ultimate. So kini nga righteousness nga nadawat nato is gitawag kini siya og positional. Ug diri sa Romans 4:3 usab nagaingon, now to him who works the wages are not counted as grace, but as debt. Ang gisgutan usab dinhi nga naghisgot kini siya may tungod kang Abraham was justified by faith. O busa, for what does the scripture say? And Abraham believed God, and it was reckoned. That means imputed or credited to him as righteousness. No? So, pinagi lamang sa pagtuo sa usa ka tawo,
hatagan siya nining imputed righteousness. Actually, ang proseso gyud nini kung atong pagkatanawon, yun ani no, sa takna nga mituo ta kay Jesus Christ, ingon nga atong manluluwas, pagtuo na to niya nga atong manluluwas, ingon ani dahil ang nagapanghitabo. Ang balaang espiritu, kay siya man gyud ang nagapasabot sa tuwa sa maayong balita, ug sa dihan kita mibuhat og desisyon sa pagtuo og pagdawat kang Jesus Christ nga atong manluluwas, ngayon ang panahon na ang balaang espiritu nagatrabaho niya ng tawhana. Ang first, He created a human spirit, niya na nga tao. So nag-create sa siya human spirit, no? Wala pa nag-epekto ang grasya. Nag-create sa siya og human spirit kay daykotomos biya to kay spiritually dead biya ang tao. Daykotomos man siya. Ning tuo na siya, ha? Pero sa iyang pagtuo, ang balang espiritu nagtrabaho pa. So ang unang trabaho niya, nag-create siya og human spirit niya ng tawhana. O sa diyang na-create na niya ang human spirit, muna itong ni-indwelt na ang Holy Spirit. The indwelling of the Holy Spirit, misulod na po sa iya. Apil na ang the indwelling of God, God the Father, o indwelling God the Son. Misulod sa iyang kinabuhi. So kay misulod na nga ito sa iya, ang God, muna nang gitawag na ito, imputed righteousness. Ni-impute na ang righteousness sa iya, kaya na nagong presensya sa Diyos sa iya. Diba? So kung na ang Diyos sa iyang kinabuhi, that means nga na ang righteousness, gi-impute na ang righteousness of God sa iyang kinabuhi. So kung gi-impute na ang righteousness sa iyang kinabuhi, nagpasabot nga he is justified. Muna nang gimatarong na siya. Kaya na may pagkamatarong niya, 100% nga pagkamatarong na iya sa Diyos. So kung gimatarong na siya, mo nang gitawag na itong regenerated. Mo nang natao na gid siya pag-usab. Na born again na siya, na saved na siya. O muna nga ang atong author, nag-compute siya, ang iyang computation, mga 6 seconds, gikan sa pagtuo sa usa ka tawo, probably, nakabaton gid siya og regeneration o kaluwasan. So, dinha niabot ang gitawag na tong efficacious grace. So, ang efficacious grace is the work of God. It is not the work of man. Kaya ang tao, kung atong pagkatanawon, ang tao wala gi-merit sa iyahang kaluwasan. Ang nai-merit ang Diyos. Ug ang Diyos ang nagtrabaho niining tanan. Adunay uban nga nagapangutana nga mingon lagi sila nga ang iyang pagtuo ang nakaluwas. Yes, importante ang imong pagtuo. Pero dili nagpasabot nga ikaw ang nakaluwas sa imong kaugalingon. Ang nakaluwas nimo ang Diyos. Ang Diyos ang nagluwas nimo. Kaya wala kay capacity sa pagluwas sa imong kaugalingon kay spiritually dead ka man, helpless ug hopeless ka man. Ang imuhang responsibility mo ang pagtuo ug sadang nituo ka ang efficacious grace. May epekto nga na sa imong pagtuo. Busa ang grasya sa Diyos ang nakaluwas nimo. Dili ang murag lisod kayo no kung moingon na ta nga ako gyud ang nakaluwas akong kaugalingon kay mituo ko. Dili gyud nga no ang ato ang pagtulunan. Ang grasya sa Dios ang nakaluwas nato. Mituo ta as our responsibility ug ang efficacious grace may resulta anhi kanato. Mo gina ang teaching nato no. Ang kanang efficacious grace. So, but to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness. So, ang iyang pagtuo, gi-charge, gi-reckon as righteousness. So, buto kasabot nga, ang balang espiritu niini, sa dihang ang usa ka tao, mituo, bisang tinuod, wala siya capacity, wala siya ability, kanang atong pagtuo, dili man atong abilidad, no? Kanang ato ang pagdawat, kundili, ang grasya sa Diyos, may epekto ngadto sa usa ka tawo nga mituo. Kaya usahay, bantayan na to ni siya kay usahay misinterpreted po ning faith alone in Christ alone. No? Tinuod man nga mutuo gid ta di ang Kristo Jesus lamang.
Pero kinahanglan masabtan nato ang detailed niya na ug ngano nga ang kaluwasan niabot nga hikanato. Now for Charlie and every unbeliever at the last judgment of Christ, it is too late. Ulahin na sila, no? The transaction from slavery to freedom should have been handled during his lifetime. Kining imong pagkaulipon, dapat masulbad kini sa dihang buhi ka pa. Ngadto sa kagawasan. Makagawas lang ka, mo nang giingon sa John 8:31-32, ug ang kagawasan magapalingkawas, ug ang kamaturan magapalingkawas nimo sa kagawasan. Unsang kamaturan? Si Jesus Christ nagbayad sa tanang sala nato dito sa cross. Ug mo nang kamaturan. Ug nga sa dihang nituo ikaw diya sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, na kay kagawasan. Ug busa gawasnon ka na karon. Ngano man i-impute na sa imuha ang righteousness. Ug tungod ka na kay righteousness, justified na ka, regenerated ka na. Nana ang balang espiritu sa imuha, na-create na ang imong human spirit, nag-indwelt na ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ug busa makasiguro ka nga luwas ka ng Dios. Kumo na siya, no? So this is the way Charles balance sheet looks in the book of Works compared to that of Joe Brown. Nasa ko kumpara din si Joe Brown. Siguro ato na lang ni hatagag pagtagad na siguro igsuon niya si Joe Brown, no? So a believer whose balance sheet remains in the book of life. Nay balance sheet dire, no? Siguro katong mga commerce, kuwan kayo sila ini, well-known kayo sila ini, kaya na debits, na credits, no? Yan ay balance, no? So, magsugod ta kay Charlie Brown. Charlie Brown is an unbeliever, no? Nagsalig siya siyang works, eh. Pero, nakasulat nila ang ihang good works. Pating kukuha niya good works, oh. Yan po itong 1 million. 1,275,324 negative righteousness, gitawag na ito relative righteousness, dili plus. So wagi mahimo ang pagkamatarong sa tao, no? Bisag miabot pag milyon ang imong pagkamatarong sa mata sa Dios, wagi pulos, way bili. Pag credits nini, wala credit. Hindi man lagi abilidad sa tao ang yatagag credits. Parahan niya na God, I believe in Christ. O, kana. Mituo ko kang Kristo. Ang pangutana niya na, asa man ang credit? Sa katong nag-believe o sa katong sa gituhan? Ang credit nasa imong gituhan. Walay credit ang atong pagtuo. Ang nai-credit ang atong gituhan. Mabito nang ang pagtuo, nindot ka ng pagtuo, kinahanglan jud kang motuo. Pero ang nai-credit niya na ang buhat ni Jesus Christ sa cross. So mo ni, no? Walay credit ang iyang tanang agyo. None. So ang resulta, ang balance is condemnation. Pero ang uban din, atong nakita, mga unbeliever na tanan, kaysa book of works man eh. So kini silang tanan, puros ni sila negative righteousness ning tanan sa ilaha kay mga unbelievers man eh, kay sa book of works man eh, good works man eh. So wala gyoy usa nga nagasalig sa ilang kaugalingon nga maluwas. Kinahanglan mosalig sila sa grasya sa Dios. Now, morning book of works. Sa book of works nga gisulat nila sa Revelation 20:11-15, wala gi usa dinha sa book of works nga mamaluwas tungod kay nag-emphasize na sa unbeliever nga nagbuhat og maayo, apan ang ilang pagbuhat og maayo dili way credit dito sa tubangan sa Dios. Tanan nilang gibuhat, tanan nilang mga desisyon, una-una walay credit sa tubangan sa Dios. Now dinhi ta karon sa book of life. Diri sa book of life, atong nakita diri, nanay pangalan diri, name.
nya debits. Oh. Diri sa Book of Life na ang nakasulat diri kinsa man ni, oh. Nakasulat diri primero si Charlie Brown. Unbeliever siya, no? O nakasulat diri ang iyang good works, 1,275,324. Apat ang nagana niya good works, no? Pero gi-X, oh, kita niyo X. X si Brown, X ang iyang good works. Credits, none. Unsay balance? Condemnation. So mo itong gihisgutan din na sa Isaiah 64:6. Ang inyong pagkamatarong, sama lamang sa trapo sa mata sa Diyos. So tanan na itong mga abilidad, mga maayong buhat, walay credit sa tubangan sa Diyos. Ang naay credit, katong buhat sa Diyos. Now, gi-X no? Sa Book of Life, gi-X, oh, gi-Eris. And then, ang naagiri, believer si Joe Brown. Si Joe Brown, believer siya. Napod siya good works. Mas dako po na niyang good works kay Charlie Brown ganiyo, kay niabot po dihag 2 million. Tato pa, mas butan pa ni si Joe Brown kay Charlie Brown. Nasa 2,183,443. Relative righteousness. Naagya po siya good work. Luwa po yung good works. Pero believer siya, ha? Pwede din nga believer ta nga makaproduce po ta o kanang good works. Pero human good, no? Now, kung kay believer siya, gatagan man siya og absolute righteousness. Oh. Mo ni nakalamang. Kay believer siya, na siya'y righteousness. Ang righteousness of God, gihatag na to sa iya. Na siya'y absolute righteousness, sa takna nga mituo siya. Sa Roma 3:22, sa Pilipos 3:9, o bisa man sa 2 Corinthians 5:21. Nagkabaton siya og pagkamatarong nga iya sa Dios, dili pinasikad sa iyang pagsunod sa balaod, kundi pinasikad sa iyang pagtuo kang Kristo. So nasa plus R. So kay nasa plus R, absolute righteousness, ang iyang righteousness o ang righteousness sa Dios kung timbangon equal. Tama ba? No? Kay nasa absolute righteousness, ang Dios adunay absolute righteousness, kung pagkatimbangon sa hustisya sa Dios, balance. O busa, kapasar siya. Busa, lusot siya diri sa balance sheet, nasa kaluwasan. I do not know kung namo yung mga pangutana din, no? Nindot ba kay kini siya nga illustration? Para sa kuha, grabe ka, nindot kini nga illustration, kini nga libro ba? Book of Works of Book of Life. Pero kung wala mo yung mga pangutana, tuloy-tuloy ta, no? So muna sa Book of Life. So dili sa Book of Life, ang tanan nga mga unbelievers, gikuha ni siya, gidelete, gi-erase, oh. Erase ni. Pag-abot na dito sa Dimas, Seat Judgment, walay usa dito ka mga dili magtotoo. Ang Book of Life dito, purely believers tanan. Erase tanan nga mga unbelievers. Pag-abot dito sa Great White Throne Judgment, ang tanan nga mga unbelievers nakasulat na nandito. Ang ilang tanang good works. Kaya ang Book of Works, para sa mga unbelievers. Pero ang sa Book of Life, para lang sa mga believers o ang mga unbelievers, i-delete, i-erase, no? Kung wala nilang pangalan sa Book of Life. Okay, palayin kita. Since Christ died as a substitute for all sins on the cross, sins have been removed from the debit column. So, ang sala, na-remove na niya sa debit column. Wala na labot ang sala. No? Debit na siya. Debit. Now, Charlie's good works are also listed in the debit column. These still add up to minus R. So, minus R can never have fellowship with the perfect righteousness of God. Minus R, dili pwede. Ang imong pagkamatarong, dili madawat. So, Charlie needs
plus R plus ano ni? Charlie needs plus negative R in the credit column. If Charlie had only believed in Christ by faith alone, instead of rejecting him, his account would have balance. Kung nagtuo lang ta siya, may mong balance kay ataga man siya absolute righteousness. But Charlie's ledger is in the red. He receives condemnation on the basis of his own good works. So, pag ito'y mahimo na no? Pag-abot sa great white throne judgment, kung wala kita mituo, wala mo kita'y absolute righteousness, ang atong pagkamatarong, di manggod magkapasar sa tubangan sa Diyos, sa hostisya sa Diyos, non-bearing ang ato ang righteousness. Ang bearing dito, ang righteousness of Christ. Moto'y nakaluwas na to. Moto'y gi-impute na to sa takna ng mituota, sa ako nang gingon kaganina, pag tuog yun sa katao, ang unang gibuhat sa Holy Spirit, nag-create sa siya human spirit, spiritually patay man. So, tungod kay ning buhat ang usa ka tawo sa iyang responsibility sa pagtuo, gi-createan sa human spirit. So, na sa human spirit, trichotomos na siya, body, soul, and human spirit na siya. Sa diyang na human spirit, apoy di na ang balang espiritu mo puyo. Indwelt ng Holy Spirit. Indwelt na ang God the Son. Indwelt na ang God the Father. So, kung nagpuyo na ang God the Father, God the Son, o God the Holy Spirit, that means nga na ang absolute righteousness sa iya. O busa, kuha na siya. Kaya na siya imputed righteousness, una yun ang imputed righteousness bago ang justification. Kaya dili man pwede mag-una ang justification na wala pa imputed righteousness. Mag-una ang imputed righteousness. Nasa siya 100% na pagkamatarong, o ginha pa ang justification nga, okay, matarong ka na yun. And then, sa dang justified na siya, bot ito sabot nga regenerated na siya. Luwas na siya, born again na siya. Sumuna siya ang dagan. So, there, no believer, including Joe Brown, will appear at the last judgment. Heaven will open to him based on the credit of plus negative R at salvation recorded in the book of life. His human good works will destroyed by fire at the judgment seat of Christ. So, bisa man kay Brown, kiningihang human good, peting daghanan so million niyang human good, pag-abot sa bing masit judgment, sunog ni siyang tanan. Destroyed by fire. Walay usan ini nga makalusot dito sa bimasit judgment. Walay equivalent ganti ni iyang nabuhat. Mala pa sa 1 Corinthians 3:11-15. Nagpulagway diri ang unom ka mga materialis, kining wood, hay and straw, gold, silver, and precious stones. Ang gold, silver, and precious stones nagpulagway sa divine good, nga din mulusot na equivalent nga ganti. Ang wood, hay, and straw, naghulagway sa human good, kini human good, kini more than 2 million nga agi ni Joe Brown, itawag kini siya og human good. Busa, sa bimasit judgment, wala ni siya kwinta, wala ni siya bili, tunog ni siya. So if evangelists and pastors are to be accurate, they would have to say, every good deed that any unbeliever has ever done will be brought up at the last judgment to prove that as good as they might have been, they are not good enough for God. So, tinood na. Pagkabot sa great white throne judgment, naagi na siya. E mo na ilang i-prove nga, maayo lagi kong tao sa yuta. Now, ang pangutanan niya na, ang imong pagkamaayo ba, enough ba nga maka-justify sa imuha? Nga maluwas ka, ang problema kay dili man. Kay ang pagkamaayo lagi sa tao, sama man ang lagi di ay sa trapos tubangan sa Dios. Dili madawat sa tubangan sa Dios. Ang usa ka espirituhan mong patay, wala gid siya ma-produce nga divine good except human good. Wala pag sa human spirit.
Sato pa, kung wala pa human spirit, wala pa Holy Spirit. Isa man niya pag-produce ng divine good, kung wala siya human spirit, wala siya Holy Spirit. Nga ang divine good ma-produce lamang sa Holy Spirit. So wala gid siya mahimo, wala gid siya makuha. The only work that opens the door of heaven is the work of Jesus Christ on the cross. Maura gini siya, maura gini na merit. Hinumduman na ito mga kaigsunan, diri kita nag-focus sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Dili sa tuwa, dili sa subject. Walay merit ang subject. Dili ta pwede nga mag-ingon nga naluwas ta tungod sa atong pagtuo. Yes, ang atong pagtuo importante. Naluwas ta sa grasya sa Diyos. So, the only work that opens the door of heaven is the work of Jesus Christ on the cross. Redemption and unlimited atonement. Muna siyang itawag, redemption and unlimited atonement. The only righteousness that God accepts is His own righteousness. The only righteousness that God accepts is His own righteousness. Mo lang yun iyang righteousness. Plus righteousness, no? Imputed at the point of faith alone in Christ alone. Magdudugangan sa righteousness, no? Imputed, mo lang gitawag na to, imputation of Christ's righteousness. Nganhi ka na to. So sa 7 imputation, o sa puna siya nga subject, no? Ang Christ's righteousness was imputed to us at the moment we believe in Him. Muna nagkapaluwas na to. O another term niya na, gitawag na to positional righteousness. So positional righteousness nga itong na-obtain is equivalent to imputed righteousness. So the unpardonable sin, kini. There is just one sin for which Christ could not die. Usalan yung kasala nga wala gipakamatyan ni Jesus Christ dito sa cross. Unsa nang sala? It is not suicide. It is not calling your brother a fool. Sa Matthew 5:22, kundi rejection of Jesus Christ as Savior is the one unpardonable sin. Following yun ay sala nga dili mapasaylo. Kang dili pagtuo kang Kristo Jesus nga atong manluluwas. Mao lang gid na. Tanang sala, limpyo na sa cross. Tanang sala, past, present, and future, limpyo na sa cross. Pero kining rejection of Jesus Christ as Savior, mao gid siyang unpardonable sin. Christ could not die for the rejection of Himself. Wa man niya nag-appeal sa pagpakamatay dito sa cross. Kining i-reject siya. Wa man niya nag-appeal. He is the only way to salvation. And ignoring Him dooms the unbeliever to eternal separation from God and eternal condemnation. Ipadayon kita. And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men, by which we must be saved. Acts 4:12. Can you get that? Acts 4:12. So he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. Now, Charlie Brown had committed the unpardonable sin. Mo ni ang problema ni Charlie Brown. Ang iyang nakomit is unpardonable sin. He will be resurrected with all unbelievers. Yes, ma-resurrect yapon siya at the end of the millennium, at the end of the human history. After the last judgment comes his horrific punishment. Pagkahuman sa iyang resurrection at the end of the millennium, o at the end of the human history, then itambog siya sa linawang kalayo. Mani. And the sea give up the dead, that means unbelievers, which were in it, and death and Hades give up the dead
which were in them, and they were judged. That means last judgment, great white throne judgment. So every one of them according to their deeds. Ang tawag siya irga. The word irga is good works. Pero saan klaseng good works? Human good. Dili tong agatos, no? Dili tong gitawag na to divine good. So irga ila diri. And death and Hades were thrown into the lake of fire. Tambog sila ng kalayo. Well, usahay, magunahon ka ba? Labi na sa atong mga relatives. Di basta-basta, no? Nagbiyahe sila, nag-journey sila padulong sa linaw ng kalayo. Nga samtang buhi pa ta, napon pa tayo opportunity good nga pwede nga kita ang gamiton instrumento sa Diyos sa pag-share sa gospel nga to kanila, no? So, kinahanglan ma-rescue gid sila, no? Dapat masangyawan sila. Bilang ambasador ni Kristo Jesus, kita ang paggagamiton ni Jesus Christ as ambassadors ngadto sa mga paryente na to, mga higala na to nga ang ilang journey is nagpadulong sila diri sa lake of fire. So, how I wish nga ang atong mga paryente ato ninyong nasyaran o kung decision yun nila nga dili sila dawat kang Kristo Jesus nilang manluluwas, wala na kita mahimo silang decision kay dili mo pwedeng atong ilugon ang ilang decision. Wa mo gitay katungod, sila mo gid ang dapat mo decide. But at least atong nasyaran sila. So this is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, ano kang wala masulat sa libro sa kinabuhi, i-erase, no? Sa takna nga namatay sila, i-erase ang ilang pangalan sa libro sa kinabuhi. He was thrown into the lake of fire. Revelation 20:13-15. Now, for anyone who rejects Christ as Savior, his name will be blotted out of the book of life, and he will be cast into the lake of fire forever. Kumuning gihisgutan diri sa Mark 9:48, where their worms does not die. Grabe po kakulba po niyan yung linaw kalayong ultimo mga ulo di man mga matay. Sige mapugkot-kot nga silang lawas. And the fire is not quenched. Ang kalayo di pod maghunong. Sige mapalong. Siga ang kalayo, napay worm, unsa po ning klase nga worm, no? Nga di pa po mamatay, no? And these unbelievers will go away into eternal punishment. So dito gid sila sa eternal pagyod. Mayroong punishment ba nga mayroong 50 years kay mura na kay paglaog nga after 50 years mahuman ba? Ang problema niini kay eternal punishment. But the righteous, that means believers, kita, ng mga mituo kang Kristo Jesus nga itong manluluwas, but the righteous into eternal life. Matthew 25:46. Pagkanindot sa kinabuhi, pribilehiyo kayo, kapangalagad ka sa Ginoo, kaunong pa ka sa Ginoo, enjoy kayo magkinabuhi sa kalibutan nga nasa Ginoo. Apan ang walay Ginoo pagka makalilisan, no? So he who believes in him is not judged. Ikaw na ni. Kita na ni, no? Namituo kaniya is not judged. He who does not believe has been judged already. Why? Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. That means uniquely born. Wala na gituuhan sa John 3 again. The primary precept discovered from our examination of the last judgment is the only sin for which an unbeliever receives eternal judgment is the unpardonable sin. Rejection of Jesus Christ as Savior. Magini. So personal sins are never an issue. Dili issue ang personal sins. So kung sa imong mga sala nga nabuhat, wala gilabot ang atong mga sala, personal sins. Na mga Bible character nga daghang kay sala, wa na sila ng mga impierno.
Si Apostle Paul nga gi-describe siya nga siya ang pinakamakasasala sa tanan. Wa man sa may impyerno, no? So personal sins are never an issue. Unsa ang issue? Rejection of Jesus Christ as Savior. Rejection of Jesus Christ as Savior is equivalent to unpardonable sin. O wala gyoy kanina. Wala nagi-appeal sa pagpakamatay ni Jesus Christ sa cross. So they were settled at the cross. Okay, no? So personal sins are never an issue. They were settled at the cross. Sulbad na kanang personal sins na sulbad na sa cross. Okay, padayon ta. Dire na punta sa the penalty of sin resolved. So nagaingon din sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Now, ang bayad daw sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, gasa no, mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death is spread to all men, because all sin. Romans 5:12. Pinagisaw sa katao, kinsa nga tao, Adam. Pinagi kang Adan, ang sala, misulod sa tibok ng kalibutan. Ubusa ang kamatayon, miabot, pinagi sa sala. O ang kamatayon ni spread to all men, because all sin. Now, hinumduman nato nga si Adan o si Eva, sa diyang nakasala sila, wala dahil sila namatay physically. Pero ang Diyos mingon nga sa takma nga mukaon mo ni ana, mamatay mo gayot. Naon sa nga klaseng kamatayon ang iyang gisgutan din no? Ang kamatayon nga gisgutan din is spiritual death. Sa takma nga si Adan o si Eva nakabuhat sa salaod, automatic yun, nahimos lang espirituhanong napatay. Physically, wala pa, dugay pa kayo, bidagan pa si Adam og 930 years una namatay. So, there is a way which seems right to a man, but its end is the way of death, Proverbs 14:12. When death is mentioned, undoubtedly, you think of physical death. So, say, panghunahon na to, basta kamatayon na gani, no? Hunahon na dahil na to nga physical death. Sa Biblia, magod, pertindighana, 7 ka klase ng kamatayon ng gisgutan, no? However, physical death is not the penalty of sin. Ang physical death is not the penalty of sin. Kining kamatayon na to, physically, no? Muling gisgutan dito sa Genesis 2:17. But from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat from it, you shall surely die. So, yung gisgutan din literally, dying, you will die. Dying, you will die. So, duha ka klaseng kamatayon. Nanay dying, and then you will die. Now, sa Genesis 2:17. If the penalty of sin had been physical death, then Adam and Eve would have died physically at the moment they ate of the fruit in the garden. So, simple nga logic, no? Kung ang penalty diya sa sala mo ang physical ang kamatayon, unta, diretso dahil kamatay sila ni Adan o si Eva, sa dihang nakasala sila. Pero wala man. We know from scripture in Genesis 3:6 nga to sa Genesis 5:5
that delayed many years after their original disobedience. Layo pa kayo ang lahang gidaganan sa kinabuhi. Mas mubo katag kinabuhi nila. Ato abot ng tag, hindi na kita kaabot og 90, mag-lisod na tao, 70 siguro. Kailangan, niabot pa sila og centuries. Adam, niabot siya 9 centuries, almost 10, almost millennium. So, they lived many years after their original disobedience. The penalty, therefore, was far worse. Mas worse ning gitawag na tog penalty. Unsay gisgutan? Spiritual death. So, mamatay din sila dayon, spiritual death. At that time yun, yung nakasala sila. Patay din sila spiritual death. Now, ang atong kaaway lang nga si Lucifer, grabe lang kay siya mo, mulingla. Ang iyang istorya nga dili lagi mo mamatay. Ang iyang gisulti is half cook or half truth, no? Ay tinuod man wa man dahil sila namatay. Pero wala na gitudlo nga ma-espirituhanon patay mo, moning kang Lucifer. Pero ang gitudlo sa Dios nga satak na nga mukaon mo niya na you will surely die. Ang surely die ngiyang gisgutan is spiritual death. So Adam and Eve were no longer capable of having fellowship with the Lord. So motong nahitabo nga automatic yun sa diyan nakasala sila, wala na sila fellowship with the Lord. So nadamay biya tanini. Kita po, wala po tayo fellowship with the Lord. Nakapanunod man ta sa sala niya dan og iba. Apan salamat na lang tungod sa grasya sa Dios nga kita nakabalik. So when the Lord appeared in the garden after Adam and Eve ate the fruit, they hid themselves. Tago din sila, no? Automatic yun, tago din sila. Nada yung espirituhan ng kamatayan. So God in His grace broke the silence and called to them, "Where are you?" Wala nagpasabot ng inino nga wakahibalo ang Diyos. Asa sila kay omniscience biya ang Diyos. Sa Genesis 3:9. Of course, God knew exactly where they were. He is omniscient. God asked the question because He wanted Adam and Eve to understand why they were where they were. So Adam spoke right up, foolishly placing the blame. Well, God, it's all your fault. Ipasangin lang pa niya ang Diyos, no? Erting lisura niya, no? It's your fault. Tingin na niya ang Diyos, you give me the woman, and she give me the fruit. So, ikaw may naghatag na ko sa babae, yung babae, milinglan ako. So, pasingin na niya ang Diyos. So, it's your fault, and her fault. So, muna yung gingon. Imuha ng sala, God, o kinin sa babae po. Sa Genesis 3:12, no? And then Adam was trying to avoid responsibility for his own decision by passing the buck. Mamani kinaiya sa tao yun. Ituklod man gid nato ngadto sa uban makasalata, no? Ug muling hitabo kay Adam, ayahan gituklod ngadto sa Dios ug ngadto kay iba, no? Then the Lord turned to the woman who complained, "This is not really my fault. It is this pit you gave me." So, pasangin lang gyapon nila ang Dios. Ikaw may naghatag na ko og pit kining bitin. Kining pit, kining bitin sa unang panahon, dulaan man ni kanang tawag ana. Kadula man ni iba. Kaya tagan sila bitin nga silang kadula. So, ingon po si iba, this is not really my fault. It is this pit you gave me, the serpent. Balik yapon sa Diyos ang sala. Verse 13. As you can see, passing the buck is not a modern innovation. Kini bitawng
pag pasangil o pagtukmod nga sa uban, no? Dili lang dili siya modern nga nagapanghitabo, no? Kundi dito pa back pa sa life ni Adam and Eve. Mao na gini. Nakita usahay mo mulikay ta sa atong responsibility. Kita usahay mo dili ta mo dawat sa ato ang mga kasalanan. But Adam and Eve were going to find that they were responsible to the Lord for their decisions. So Genesis 3:16 to 19. So Adam and Eve were at the moment spiritually dead. Muna rin hitabo sila. Adam and Eve were at that moment spiritually dead because of their sin of disobedience. Na patay yun sila spiritually. Nahimo sila ang dichotomos. Nawala ang ilang human spirit. Eventually, they would die physically. Yes, sunod po na, mamatay na po sila physically, pero dugay pa. However, God in His grace would provide the means for them to be regenerated or born again. Mao ning nakalindot sa Dios lagi ba kay bisan lagi mapakyason kayo ta, mapakyason siya danon sa iba, nagyapon siya pamaagi. Ang iyang grasya lalong gid kayo gihapon, no? Nag-provide gyapon siya grasya, no? Nga diin bisan man niya na pwede pa silang nga ma-regenerate. Pwede pa sila nga mataw pag usab maluwas sa ilang panahon. So born again is a spiritual birth, synonymous with salvation by faith alone in Christ alone, resulting in eternal life. Ana, Genesis 3:15. Ning tuo lang sila nga adunay Savior, adunay malabot nga Savior, luwas na sila. Kuya no, nagtanaw sila, wala pa si Jesus Christ namatay sa cross, ha? Pero mituo lang sila sa kahoy, ang kahoy nagrepresentar sa cross nga diin dito ilansang si Jesus Christ, bayran niya ang atong tanang sala, ug sadang mituo sila dito sa kahoy, naluwas sila. So prophecies the coming Savior. Kini di ang Genesis 3:15, usa kini siya ka prophecy sa coming Savior. Nga ilansang pud sa kahoy. Ug bisan tinud wala pa si Jesus Christ na lansang sa cross, tanaw na sila sa malabot nga Savior, ug sa dihang mituo sila, naluwas sila. So the way of Adam's and Eve's salvation sa Psalms 22 explains how Christ would pay the penalty of sin and remove the issue of man's spiritual death. Now, dirita karon sa the sufferings of payment. The sufferings of payment. My God, why hast thou forsaken me? Far from my deliverance are the words of my groaning. Sa Psalms 22:1. Now, my God, why hast thou forsaken me? Far from my deliverance are the words of my groaning. Jesus Christ uttered these words on the cross. Maka-relate, maka-recall man siguro mo nini, no? Kung saan ang gisulti ni Jesus Christ sa cross. Sa Matthew 27:46, sama sa Mark 15:34. He quoted this scripture for our benefit. Gikutlo gini niya, no? My God, why hast thou forsaken me? Jesus knew perfectly well why the Father was forsaking him. Ngano nga ang amahan nga Dios mibiya kaniya. Mo ning atong explanation sa spiritual death, ha. The Father forsook him so the sins of mankind could be imputed to him and judged on the cross. So nganong mibiya ang Dios sa iya, ha, tungod kay ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, gi-impute, the word impute, girikon, gi-charge ngadto sa iya, ha. Gipasangin ngadto sa iya, ha. Ug siya ang gihukman dito sa cross. So tungod kay ang sala nasa iya, God the Father forsook him. Mo nang spiritual death ni Jesus Christ gitawag substitutional spiritual death of the Lord Jesus Christ. Now this fulfilled the purpose for which he had been born into this world. So horrible was this judgment
to the sinless humanity of Christ, that he expressed his agony by repeating again and again the Psalms of David. Yan ang balik ang kining gisulti ni David. Kining gitawag the Hebrew word for groaning or siega. Siega. Lisod kayo no, kung nagtuon ng Hebrew yun no, pero unsa kaning mga litraha nga napurma mang siega. Greek pa man ta karon. Pasig di sa ta mo dali og surrender sa Greek ha kay napay Hebrew, das magana pa dito ni Hebrew. Bisod-bisod ang Greek pero kang Hebrew gid kay pero I know nga maka-survive kita nini nga tong Grego. So indicates our Lord was screaming from the pain of divine judgment. Nag-scream si Jesus Christ dili sa kasakit sa iyang mga samad kundi sa kasakit nga diin siya nakabaton sa divine judgment. Siya ang gihukman nga kita unta ang dapat nga pagahukman. Siya ang gipasanginan sa sala nga kita man unta ang kabuhat sa sala. Now, to appreciate why Jesus Christ was screaming, we must clarify what had happened to our Lord prior to his agony on Golgotha. The skull, the place of death. Jesus had just endured 6 unjust trials. Ini unong ka dili makatarunganon nga husga trials. Men had deliberately lied about him, and yet Jesus Christ remained silent. Bisag unsa na lang ilang gisulti kay Jesus Christ, si Jesus Christ wala gid siya nagatubag, nagpabilin siya nga hilom. He did not refute the phony charges sa 1 Peter 2:23, so wala niya gitubag ang mga charges nga to kaniya. When the court completed taking the testimony, an indictment could not be pursued because the false witness did not agree. Ito mga pasangil bitaw niya, no? Ang pasangil nga to kaniya atong nakita din ha, dili tinuod. So supposed to be dili gyud mapadayon ang ilahang trial tungod kay ang mga witness, mga piki, mga false. O wala nagkauyunay, no? However, the hatred toward the perfect God-man was overwhelming. So kini man ang gihatagan lang po tagad kay daghan man kay mga tao nga nagasinggit-singgit. Nga para sila gusto mo gid nila nga malansang si Jesus Christ sa cross. So members of the court took turns slugging, cursing, reviling, and spitting on him sa Matthew 26:67. O bisa man sa Mark 14:65. Grabe. Jesus Christ was hit dozens and dozens of times. Isaiah 52:14 tells us that he would be so badly beaten that the features of his face would become unrecognizable. Grabe ang ilang gibuhat, no? Halos dinigid mo ilang si Jesus Christ. Sorry. Later, the Romans stripped him to the waist, tied his hands above his head, and scourged him. Literally skinned him alive with a whip. The Roman soldiers used a mastics, something mastics, a lash to which they attached sharp bits of bone, metal, and splinters. Katubi ang ilahang PC, ginabutangan nila og mga metal sa tumoy, mga splinters, no? Or mga bukog. Nga din, iniglapdos nila sa lawas ni Jesus Christ
pagbira nila ini, mga gisi, panit sa tao. Maning hitabo kay Jesus Christ. Anything that would cut, no? Anything that would cut. Huh? No. Ano daw sir? Napa ba? Napa ba ko? Wala internet? Oh, napaman. Oh, napa daw? Napa daw? Okay, nakita ninyo ang akong presentation? Kita pa? Later, the Romans. Oh, yes. Naman. Okay, so sorry kaya nagpangutana, kaya nawala. So later the Romans stripped him to the waist, tied his hands above his head, and scourged him, literally skinned him alive with a whip. Saib, sa magbasa lang tanini no, murag mukurog nga tong mga panit no, mga lawas no, unsa ning hitabuha o unsa ning gibuhat nila kay Jesus Christ. The Roman soldiers used a mastics, a lash, to which they attached a sharp bits of bone, metal, and splinters. Anything that would cut, tumakap. Pag igos panit niya na, laksi ang panit, no? So despite the horrors of this brutal and unjust treatment, Jesus Christ never uttered a sound. Wala. Bisan pa nga ang physical nga kahimtang ni Jesus Christ gimunani, wala gyud singgit si Jesus Christ. Never raised his voice to scream in pain. Wala sa mo singgit nga sakit na kaini. So never succumb to incoherent hysteria. Wala siya nagiging emosyonal. So like a sheep that is silent before its shearers, so he did not open his mouth. Tumala sa Isaiah 53:7b o bisa man sa Acts 8:32, wala gyud giabri ni Jesus Christ ang iyang mga bakbak. So after the beatings, as was the Roman custom, they rubbed salt into the raw and bloody back of Jesus to cauterize the wounds. Di po ni basta-basta, no? Ang imong samad, butangan o asin. Murag, grabe yun. Grabe ka sakit, grabe ka excruciating. But, atong nakita na wala gyud mo singgit si Jesus Christ kasakit. They continued to mock him in Mark 15:17-22. They took him to the place of death and nailed him to the cross. Morning between 9 to 12. Between 9 to 12 a.m. As he hung upon the cross, the pain was excruciating. His bones slowly began separating at the joints. He was inexorably suffocating from the sagging weight of his own body. Now, nganong masuffocate man siya kay tungod kay ang kabugat sa iyang lawas, no? Nagabiran niya nga sa ubos o ang kabugat sa gitawag na to iyang timbang ato nakita halos mo luy-luy na sa iyang lawas. So here was the epitome of torture. Torture gini siya. Yet not once did he cry out. Wala mo hilak si Jesus Christ meaning tanan. Sa tanan nga torture nga nahitabo sa tibuok kalibutan, mao kini nga torture ang hitabo kay Jesus Christ. But he did not cry, not until midday when the sun was overhead. Pag-abot gid sa gitawag na to noon time, suddenly the hell was enshrouded in divine darkness. So natoy kangit-ngit sa Mark 15:33. Murag kuan ba?
kangit-ngit sa sulag. No? Under the cancelment, screams poured from the mouth of Jesus Christ. None of the previous punching, slapping, lying, torture, or pain had caused him to cry out. Tanan yung mga pagluto sa iya, wa gid siyang hilak nini. Gidawat nini ang tanan. Amo ning sustaining ministry of God the Holy Spirit in the life of Christ. No? Bisa man dito sa cross. Andot sa kamatayon. Now, why after Christ silently endured hours of torture? Nganong nagpakahilom na si Jesus Christ bisa man ining pinakamangtas ng mga gitawag na torture. Did he finally succumb to screaming at this moment? What unimaginable revulsion made him scream? Your sins, my sins, and the past, present, and the future sins, the entire world, were poured out on him. Now, sa midday, atong nakita, sa dihang niabot na ang tunga-tunga sa adlaw, mo ning panahon na nga mi-scream si Jesus Christ, misinggit si Jesus Christ. Here was the untold agony that precipitated his freaks. God the Father forsook him. Jesus lost fellowship with the Father and died spiritually. So morning atong nakita, morning singgitan ni Jesus Christ. God the Father forsook him. Di gid basta-basta ang fellowship, no. Mas okay pa nga i-torture si Jesus Christ kaysa iyang fellowship with God the Father mawala. Mawito na nga akong kinabuhi kung ma-out of fellowship ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Di gid basta-basta mag-aguni kita, no. So kinahanglan gyud intact kanunay ang atong fellowship with God. So diri atong nakita, when God the Father forsook him, Jesus lost fellowship with the Father and died spiritually. So muna itong explanation sa spiritual death ni Jesus Christ, ha? God the Father forsook him. Gibiyan siya sa Diyos nga Amahan, sulod sa tulo ka oras. After nga ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, gi-charge nga to kay Jesus Christ between 12 noon to 3 p.m. morning panahon na nga ang God the Father nibiya nga to kaniya. O si Jesus Christ naka-experience siya ang espirituhanon ng kamatayon. That means na-separate siya from God the Father. So why? Because thou art holy. Ang God the Father, balaan, o diyan nga time, ang tanang sala sa katawan sa kalibutan, gi-charge nga to kay Jesus Christ. Busa God the Father forsook Jesus Christ sa substitutory. The holiness of God combines his righteousness and justice. God's righteousness demanded the separation between himself and the sins imputed to Christ. Mone. God's righteousness demanded the separation between himself and the sins imputed to Christ. God the Father directed his perfect justice toward Christ, imputing all human sins to him and judging him as the substitute for mankind. Now, just remember the word substitute, ha? Importante kaning word na substitute. That means, wala siya makasala. Kita ang nakasala, kita unta ang dapat, pero nahukman, apan siya substitute siya. Siya ang nag-substitute. So he, God the Father, made him, Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. So gipakasadaan siya. Why? Kasi siya ang himong substitute. He is our substitute. That we might become the righteousness of God in him when we believe in Christ. So sa mitabo, siyang substitute, gibayran niya ang tanang sala dito sa cross, gihukman niya ang tanang sala dito sa cross, aron nga kung ikaw ka kumutuo kaniya, makabaton ta nini nga pagkamatarong. Kining pagkamatarong nga dili buhat sa tao, kining pagkamatarong nga buhat sa Dios,
mao kining atong maangkon sa takna nga mutuotang ato kaniya. Sumala pa sa 2 Corinthians 5:21, Philippians 3:9, ubisa man sa Romans 3:22. So in Psalms 22:6, Christ says, "But I am a worm." Yun siya, I am a worm. There are several Hebrew terms for worm, but this worm is tulaat. Tulaat. Morning worm, itawag siya tulaat. Has an explicit connotation. Now, the blood of the tulaat was gathered for making the crimson dye of the ancient world. So sa unang panahon, kining dugo, no? The blood of the tulaat, kining sa worm, no? The blood of the tulaat was gathered for making the crimson dye of the ancient world. So muna ilang ginatina bitaw, pangtina nila ni sa unang panahon, ang kining pula nga dugo. Ibalisa. O pangtina nila sa mga sanina sa hari. Mao ni ilhang sanina sa amo ning pangtina nila sa mga sanina sa hari. The robes of kings were stained with this rare and valuable pigment. Amo ni mga mahalon nga tina ni siya. Ang katong mga sanina sa mga hari ilaning ilaning tusluban ni ining gitawag na to valuable nga tina. O mahimo na siya nga mo na ng pinaka bililhon nga tina sa sanina sa hari. Kumala pa sa Psalms 22:6 mo ning ilahang ginabuhat. Now, pictures kini siya pictures Jesus Christ as the worm. Naghulagway ni siya mitungod kay Jesus Christ as the worm. Nang anong gihulagway siya as worm? Crushed on the cross by our sins. Jesus Christ as the worm crushed on the cross by our sins. So, as a result of his being crushed, we who believe will wear the robes of kings. So, muning hitabo tuwa. So, kung wala dahil kini siya hitabo dito sa cross, wala po tayo kapasayloan sa atong mga sala. Pero tungod kay nabuhat kini, nahitabo kini nga ito sa cross, cross on the cross by our sins, ang resulta po of his being crushed, kita nga mituo kay Jesus Christ, gisuluban ta niini nga sanina sa hari. So, nasuluban ta sa sanina nga hari, nga pinagi sa dugo ni Jesus Christ dito sa cross. So, katudi ay worm, katudi ay dugo sa worm, nag-ilustrar na ikadto sa dugo ni Jesus Christ dito sa cross. But we speak about spiritual death, ha? Galing kay gihulogway lang rin ang dugo, no? Nga, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kinahanglan yun nga si Jesus Christ magpaula sa dugo. So, busa din nagingon, the resurrected Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Sa 1 Timothy 6:15, Revelation 17:14, o bisa man sa Revelation 19:16. Kay si Jesus Christ, hari man sa mga hari, o kita kay mituo man kang Kristo Jesus nga atong manluluwas, o busa kita, unbelievers will share His kingship forever. Busa kita po maghari uban kay Jesus Christ. So nindot kayo, no, nga ang sanina nasulob usab nato kay dito man kita kang Kristo Jesus, nakasulob kita sa sanina sa hari, nasulubon kita, busa kita magahari usab kita uban kang Kristo Jesus o malabot ng mga adlaw. 2 Timothy 2:11-12. Mao nang word nga worm, ha? Ang katong ilahang tigumon tong ilahang mga dugo, and then ilang tina nga ito sa sanina sa hari. Pag tina nila sa sanina nga hari, mo na to'y pinaka-precious o valuable nga tina sa sanina sa mga hari.
Sa tuwa pod, ang dugo ni Jesus Christ mo'y pinaka-precious o valuable alang sa ato ang kaluwasan. Ug busa kita nakasulog ta sa gitawag nato sanina, nakasulog ta sa sanina, sa robes, sa kings nga diin atong nakita ang ngayon usab kita nga magahari uban kay Jesus Christ sa malabot nga mga panahon. So, importante ni siyang words, no? Sa Psalms 22, verse 6. Now, the first 6 verses of Psalms 22 constitute a picture of Christ's work on the cross. That canceled the debt for the penalty of sin. So, mo niya, importante ni siya. Mo ni na ang nakapakancel sa debt for the penalty of sin. This is called expiation. Gitawagin sa expiation. Canceled, no? Cancellation sa atong mga utang. Cancellation sa atong mga sala. Christ died spiritually. Namatay gid siya spiritually. Was separated from the forsaken by the Father, that you and I might never be separated from God again. Now, just remember ang spiritual death ni Jesus Christ din nga gisgutan is na-separate lang siya sa God the Father. Wala nagpasabutan nga namatay ang iyang human spirit. Tungkol kay ang iyang human spirit, dili pwedeng mamatay tungkol kay substitutionary spiritual death ni siya. Dili ni siya nakasala ni si Jesus Christ, wala si Jesus Christ nakasala. Nagpabiling siyang impeccable. No? So ang iyang human spirit, nagpabiling nga buhi. No? So Christ died spiritually, was separated from the forsaken by the Father, that you and I might never be separated from God again. So, no. So, another passage on expiation is found in the New Testament. Having cancelled out the certificate of debt consisting of decrees against us, and which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Colossians 2:14. So one of the most significant metaphors in the Bible is having cancelled out the certificate of debt. Kining cancellation sa gitawag nato atong mga utang. Masala. So the Greek word certificate of debt, gikuha siya sa Griego nga pinulungan nga chirograpon. CF, no? Kabalo. Ang pag-pronounce nini is ki. Kuya ng Griego, no? Atong basahon wag chi, no? Chirograpon. Chirograpon is a legal term for financial obligation. So, no? Ang chirograpon is a legal term for financial obligation. God has removed our obligation. Itanggal niya ang atong obligation. Morning chirograpon. No? The question is, what do we owe God as members of the human race? We owe Him perfect righteousness, absolute righteousness, plus R, gitawag na ito plus R. Can we pay it? The answer is no. We cannot pay. Dili na ito kayang bayaran ang atong utang. Nabito'y kanta niya na nagaingon nga he paid the debt he did not owe. I owe the debt I cannot pay. So muna'y gapo ng kanta habaya, no? So ang pangutana, makabayad ba tanini? No, the answer is no. We can never meet that obligation. Our assets are always lacking. We are in the slave market of sin, finding ourselves in the same situation as Charlie Brown. Sama ta ni Charlie Brown. Bisan pa kung sa daghang mayong buhat, di na to kaya makaproduce of absolute righteousness. So 1 million plus good deeds are not enough. They add up to minus R. And minus R cannot pay off our debt. Negative righteousness, dili pwede makabayad
A relative righteousness dili pwede makabayad sa atong mga utang. So someone must pay. Dapat lagi isang magbayad. O kinsa nagbayad nini, no? So mo ning word expiation. Mo ning word expiation. Expiation must take place. Verse 14 says, literally, having once and for all canceled the debt. I translated the phrase once and for all since the Greek aorist participle gitawag siya exalipsas. Exalipsas. So kini nahimo siyang ex, no? Exalip nga p. P is nga. P is, no? So exalipsas represents a point of time that is perpetuated as a continuing action. So, murag aorist tense ang labas, no? O Greek aorist participle, no? So, represents a point of time that is perpetuated as a continuing action. So, itawag sa aorist participle. So, the historic event of the cross occurred approximately AD 30, but its efficacy extends to everyone regardless of the time in which they live. So sa to pa, retroactive ni siya, may kagamitan ni siya, no? Kung asa man kang napita na nagkinabuhi, kung panahon ka sa Gentiles, may kagamitan ning kuan, may kagamitan ning kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Sa tuwa karon, kaya diri naman ta nahimugso diri na ta sa 20th century. Tama ba? 2024 naman ta. So, may kagamitan gihapon ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Gitawag sa aorist participle, no? Kining exalipsas nga nagpasabot nga gibuhat ni Jesus Christ sa 30 AD apan may kagamitan siya gikan sa panahon ni Adam ug hangtod sa katapusan nga tawo nga mahimugso sa kalibutan. So, gitawag siya retroactive, no? May kagamitan sa tanan. Now, has taken is in the perfect tense. Christ took the penalty of sin out of the way in the past, with the result that our debt has been permanently removed. God canceled the debt by nailing it to his cross. Penalty of sin, no? God canceled the debt by nailing it to the cross. Kating nilutan ng gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Mo ganing good news, no? Mo ganing gitawag na itong maayong balita. Mo ni nga itong ginasangya gid ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Now, Christ removed the barrier. Christ removed the barrier. Na ibabag between sa tuwa nga sa Dios o dili kita pwede makatabok sa pikas nga pader. Bisag unsaon na to pagbuak, dili na to kayang buakon. Dili po ta kayang makasaka tungod sa kataas, sa standard sa Dios. No one can break this barrier. But kini atong nakita, gibuak kini ni Jesus Christ. So man is on one side of the barrier and God is on the other. Kung na ipadir nga dako kay, no? Usan ka illustration nga kita na pikas ug ang Dios na pikas. Dili ta makatabok sa pikas because of that barrier. Di buta kaya makasaka na ana. So man cannot be freed from the slave market of sin without God removing the barrier. Di kita makatabok. Kung wala lang gi-remove sa Dios ang barrier, wala gyud. Wa gi mahimo ang tao bisan sa iyang kaugalingong abilidad, sa iyang kaugalingong pamunahuna, wala siya mabuhat to remove this barrier. So let us think of the barrier as composed of 6 bricks, no? Morning barrier. Gibuhat ni kining illustration sa atong author, wag sama siya sa hollow blocks, no? Hindi patong-patong.
The first brick is the barrier of sin, the barrier sin. Ini sala. Sin has been removed by redemption and unlimited atonement. So ang sala, isulbad kini ni Jesus Christ, pinagi sa gitawag, redemption, pagtubos. Kung doktroo, gaguratso, no? Redemption. Gitubos kita niya. An unlimited atonement. Ganun gitawag kini sa unlimited atonement. Alang sa tanan ang sala dito sa Ark of the Covenant, once nga i-sprinkle ang dugo nga to sa mercy seat, atong nakita din ha, tabunan ang tanang sala. Katong tulo ka mga sala nga nabuhat sa mga Israelites. Ug atong nakita dito ang unang sala katong dili la pagsunod sa commandments, ay kaduha katong walay pagsalig sa God's provision, o nga katulo katong gitawag nato og dili pagtahog sa mga delegated authority. Ubusa naga-sprinkle sila og blood para nga padihang mag-sprinkle, magpasa sila og blood dito sa brazen altar and idalon sa high priest sa Holy of Holies. And dito ang ilang sala matabunan. Ug mao po ning gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, natabunan ang tanang sala. Ang tanang sala has been removed by redemption and unlimited atonement. Now the second brick, the penalty of sin has been removed. Mao ni atong gihisgutan karon ining expiation. Bayad tanan dito sa cross. Walay nabilin din nga usa, no? Ang tanan niyang gibayran. And then physical birth, man is born physically alive but spiritually dead. Kita, buhi ta pero spiritually dead. Ang usa ka taong nahimugso, usa ka bata nga nahimugso, spiritually alive but spiritually dead. Dichotomous. Body and soul lang, wala sa human spirit. Wala sa capacity to understand the word of God. Wala sa capacity nga maka-break sa barrier, no? Wala. Kung makasurmount sa barrier, wala. We are totally helpless. We are totally depraved, no? We are separated. So, separated from and unable to have fellowship with God. Wag kita sa akong kagalingon, wag kita mahimo nga makabalik ka sa pagpapig-fellowship sa Diyos. And you were dead in your trespasses and sins. Sa Ephesians 2:1. So, sa atong physical birth, kung nakita kini siya, nasulbad po siya sa gitawag na to spiritual birth o pinagitawag na to regeneration. And then number 4, man's relative righteousness. Kini atong pagkamatarong, mabuhat sa tawhanon ng kahimtang. No matter how good man may be, his human righteousness is completely unacceptable to God. Di gud madawat ng atong pagkamatarong. Sa mata sa tao, murag nindot ang tanawon. Pero sa mata sa Diyos, di mo dapat. For all of us have become like one who is unclean, and all of our righteous deeds are like filthy garments. Grabe yung pagka-emphasize dari, no? All our righteous deeds, tanan nga atong mga mayong buhat, are like filthy garments. Sa Isaiah 64:6. So, filthy garments, mahugaw nga trapo ang iyang isutan dumi. So, number 5, character of God. Character of God is divine essence. Barrier gyapon ni, no? Dili nato kaya nga makabot ang character of God, ang iyang divine essence. Man can never measure up to the divine attributes of perfect God. Di kita pwede nga mapareha sa Diyos. Bisan unsaon nato kung paningkamot nga maglikay sa tanang mga sala, dili kita mapareha sa Diyos nga wa gid siya sala. Grabe kataas ang iyang standard. Perfect siya. Ug busa ang tao, ang iyang perfection, ang character of God, nahimong babag sa tao, kay ang tao dili gid mahimong perfect. Dili gid kaya mahimong perfect ang tao. So man can never be sure up to the divine attributes of perfect God.
No one is as good as God. Wala yun. There is none who does good. There is not even one. Wala yun usa nga makabuhatong matarong. Sa Romans 12:12. Now, diri siguro ta magtapos karon sa diri sa barrier number 6. Man's position in Adam. Ini barrier ko ni siya. Tungod kay positionally nata kay Adam pagkahimugso nato, wala gyud capacity to break the bricks. No? Di ta pwede makabuhat sa bricks sa mga gitawag na to nagharang hindi ka nato. Di na to kaya. For as in Adam all died. 1 Corinthians 15:8. To Adam's fall and subsequent spiritual death not only disqualified all humanity from fellowship with God, but also limited the physical lifespan of the human race. So, ang position ni Adam, nasulbad po ni siya. The moment we believe in Jesus Christ, we are now in the position of Christ. We are in Christ. Na-transfer tagikan kay Adam, ngadto sa kay Christ, at the moment we put our faith in the Lord Jesus Christ as our Savior. So these bricks are removed by the work of Christ on the cross. Therefore, only our attitude toward Christ determines our eternal future. Ato lang yun nga attitude toward Christ. May magdeterminar o unsa nga ato ang walay katapusan nga kaugmaon. There is nothing we can do to influence or determine the future. Christ alone has freed us from the slave market of sin. Only Jesus Christ has freed us from the slave market of sin. Natin nabilin nga 4 minutos. Ato lang tanawin ng illustration, no? Iba po ng illustration. Morning the barrier, no? The barrier, the problems, and the work of Christ. Now, the barrier, morning sin. Babagyo, no? Sin, penalty of sin, babagyo ni siya. Di ba ta kayang kabayad ni ini? Physical birth, pagka-physical birth na to, sabay yun, spiritual death. And then, relative righteousness, ang atong paningkamot magmatarong ta, di gyapon ta kalasot sa bricks. Character of God, di na to kayang makapareha sa karakter sa Diyos, hingpit din siya. Atong position in Adam, we are all died. We are all dead. No? Patay tayo ang Adam. Busang sa solusyon, the work of Christ, the solution. Ang sin, natubo siya, naluwas siya through redemption and unlimited atonement. Ano yung mga versikulo, no? Ang penalty of sin, nasulbad siya through expiation. Ang physical birth, nasulbad siya through regeneration. John 3:1-8. Ang relative righteousness, nasulbad siya through imputation and justification. I-impute sa imo ang 100% righteousness o busa i-justify ka. Luwas ka na. Ang character of God, gihatagan kag propitiation. Nga bisan tinuod, di na to kaya nga mapareha sa Diyos, hingpit, pero sa takna ng mituta kang Jesus Christ, we are propitiated. Natagbaw ang God the Father sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ubusa kita, propitiated ta. Then, position in Adam, nasulbad, sa ting mituta kay Jesus Christ, we are now in Christ. Our position now is in Christ. We are now in Christ. Kining word lang ngayon, importante kaya ni siya. Position ni siya. That means, we are in Christ. Nanatagay Christ Jesus. So, positional ni siya. Positional praise, no? We are in Christ. So, but God demonstrated His own love towards us in that while we were yet sinners,
Christ died for us. That means as our substitute, Romans 5:8. So every human being has been purchased from the slave market at a great price. Yes, gipalitan ni Jesus Christ. Gikan sa atong pagkaulipon sa sala, kanang word agorazo. Agora, the word agora means market, slave market of sin. Ipalit kita niya with great price, the death of Christ. Ang kamatayan ni Jesus Christ, may nagpalit nga na. Each of us must use our volition to accept or reject the free gift of Christ. O gini, libre nga gasa ni Jesus Christ. One faith decision, and we walk out the door of the slave market as a member of the family of God forever. Then 1:12, Galatians 3:26. Well, insakto gid ang atong oras. Ito sa pagampo, magampo ta. Amahan mo nga Diyos, salamat gyud sa panahon nga gihatag nga ni kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya nga bisan man sa among kabisi sa gihapon, Father God. Nagahatag gid ikaw kanamo og opportunity nga makatuon sa imong pulong. Nakagahin kami og panahon alang kanimo. Salamat sa imong mga pulong unta kato mahimo nga galamiton ya sa among mga kalag samtang mga kinabuhi kami magahulat sa inyong pagbalik. Kinauli na mo tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.